ng Diyos. Kunyang pong aldaw, iyo ang kapiyastahan kan Pentecostes. Buot sabihin kan Pentecostes, 50 aldaw, pagkatapos kan pagkabuhay liwat ni Kristo. 50 days after Easter. Asin ang Pentecostes mga tugang, iyo ang pagkamundag kan simbahan. The birth of the church. Kaya ngunya na aldaw, nagkukumplian nyo ang sa tuyang simbahan. Sa paggirumdum niya to kan pagkamundag kan simbahan 2,000 years ago. So kaya ang simbahan na minukna ning mahal na Diyos, an apod ta kaiyan the living body of Christ, ang buhay na hawak ning kagurangnan. So buot sabihin, kitang mga miyembro kan simbahan, bako sana kitang nagmamasid, bako sana kitang spectator, bako sana kitang tagatuyaw. Amo po, dapat kita aktibo na nagpapartisipar sa anuman na programa kan sa tuyang simbahan. No? Kaya kita ang buhay na hawak ni Kristo. Kita ang simbahan. Kaya kung kita ang simbahan, iniimbitaran kita ng Diyos na maging aktibo, na magpartisipar sa aktibidad kan simbahan. Kaya baga igwa kita ng social communication team, igwa kita ng mga lectors, igwa kita ng mga collectors guild, igwa kita ng mga religious association and organization, igwa kita ng choir, igwa kita ning mga acolytes, silingan mga aki na ni kadakol-dakol. Iyan ang tanda na kita simbahan. Amo po, aktibo na nagpapartisipar sa anuman na programa kan simbahan. Sunod, ang simbahan na minukna ning mahal na Diyos, iyo ang dadaluyan kang grasya. The vessels of Christ, omnipotent grace sa bilog na kinaban. Kaya ang simbahan universal, taan biyaya ning Diyos ipinapaluyap sa gabos. Asin sa simbahan, itinagama, itinao ning Diyos ang sakramento. Kaya may sakramento kita na inaako sa simbahan. Ang sakramento ning bunyag, ang sakramento ning kumpil, ang sakramento ning ulyo, 7 po yan na sakramento. Itinao po yan sa simbahan. But sabihin, ang simbahan, iyo ang dispenser kan sakrament na itinao ning mahal na Diyos. Sunod, digdi sa simbahan na tinugdas ning mahal na Diyos, digdi niya to nadadangog ang tataramon ning kagurangnan. So kaya baga bago ako nagsermon, igwa kitang pagbasa, enot na binasa, hali sa lumang tipan. Ikaduwang binasa, hali sa bagong tipan. Ang ebanghelyo, hali sa bagong tipan. Amo po, we hear the word of Jesus before the homily. Nagdangog kita, kan tataramon ning mahal na Diyos. Asin sa simbahan na tinugdas ning mahal na Diyos, digdi niya to na iinkwentro ang buhay na Diyos. In this church, we encounter the living Christ. Sa anutang parte na iinkwentro ang buhay na Diyos? Sa Eucharistia. Kaya baga nga ni sa komunyon, ano ang sabi kan mga lay Eucharistic ministers, ano ang sabi kampadi pag kita minaako ning komunyon? The body of Christ. It is an encounter of Jesus in Holy Communion and the Eucharist. Both sabihin,
yaon ang mahal na Diyos sa simbahan. Sunod ang simbahan, tinutukdoan kita na maglakaw sa buhay ning kabanalan. Iyan ang pirming pagirumdom ning Diyos na kita mabuhay sa kabanalan. Iyan itinaong misyon ning kagurangnan sa simbahan. Asing kita danay na pinapagirumdom kan simbahan to walk in the holiness of life. Iyan ang satuyang mission. Sunod ang simbahan, mga tugang, saro. Bakong darawa, bakong tulo, bakong apat, bakong lima. The church is one. Ano ta? Saro ang simbahan. Ning huli, taan kagtugdas, saro sana. Si Isay ang nagtugdas, si Kristo na satuyang kagurangnan. So kaya, ang simbahan nagtutukdo na igwasa ng sarong Diyos na kagtugdas. Bakong kadakol ang simbahan na tinugdas kan mahal na Diyos kan aldaw ning Pentecostes. Usad sana ang pamamayo kaini si San Pedro. Usad sanang pagtubod. Bakong kadakol na pagtubod. Ano ang pagtubod na yan, Father, na itinukdo kang Pentecostes? Iyo po ini ang pagtubod na itinukdo. Amo po, to know Jesus, to love Jesus, to follow Jesus. Iyo po ini ang pagtubod na itinukdo sa satuya kan Pentecostes. Amo po, pagtubod na tinutukdo, bistuhon ta ang Diyos. Ikaduwa, kamot anta ang Diyos. Ikatulo, sunodon ta ang Diyos. Amo po, asin pinapagirumduman kita na kita mabuhay base sa katotohanan, sa good na kita migraan. Kaya baga kung igwana ning kariribukan, igwanang kaputikan, ang simbahan minataram. Minasabi, igwa ngayang separation of the church and the state. Ano ta ang simbahan nagngangabil? Ano ta nakikiaram? Ning huli, taan namamatian na ning tao bako ng katotohanan. Putik na. Kaya pag putik na, dyan mag-i-intervenir ang simbahan. Tangani na ang simbahan tumukdo ning katotohanan. Bako ning kaputikan. Amo po, kaya nababayad po nindo yan from time to time, ang simbahan nakikiaram sa gobyerno pag sala na ang manera asin padalagan kan satong nasyon. Taang gusto kan simbahan, katotohanan sana. Amo po, sunod, ang simbahan nagtukdo ning saro sanang bunyag. Bako ang bunyag iba-iba. Saro sanang bunyag ang tinukdo kan simbahan. Alagad, maski kita saro, iba-iba po ang satuyang lingwahe. Igwang Espanyol, igwang Grego, igwang Latin, iba-ibang languages. Nadadangog po niya to. Digdi sana satuya sa Pilipinas, iba-ibang mga languages, iba-ibang mga kultura, iba-ibang tradisyon. Digdi sa Rinconada, iba man ang tradisyon. Sa partido, iba man. Sa Naga, iba man. Amo po, alagad, maski na iiba ang satuyang mga lengguwahe, naiiba ang satuyang mga kultura, naiiba ang satuyang mga tradisyon, sararo kita sa pagtubod sa Diyos. Rumdumon ta po yan, ha? Dawa iba-iba ang satong kultura, iba-iba ang satong tradisyon, saro kita sa pagtubod sa mahal na Diyos. We are united in Christ. We are united in the faith of Jesus sa pagtubod sa kaguranan. Sunod, the church is holy. Inot, the church is one. Ikaduwa, the church is holy. Ang simbahan banal. Pero nahihiling po niya to,
Ang membro kan simbahan, bako man perpekto. Ang membro kan simbahan, para kasala. Igwa digding chismoso, igwa digding chismosa, igwa digding day kasal, igwa digding may kalibin sana. We are not perfect church. Amo po. So, romdamonta po yan. Alagad, dawa kita bakong perpektong simbahan, rumrumunta ang kagtugdas kan simbahan na ini banal as in perfecto. Amo po. Dawa may mga imperfection kita, alagad ang nagtugdas kan simbahan banal. As in, ang banal, ang Espiritu Santo, padagos na nagpapabanal sa simbahan, sagod sa katapusan kan kinaban. So, kaya, sige sana kita maabot ang aldaw hagadon niya to sa banal na Espiritu Santo na puspusong kita. Tanganing kita man maging siring sa mahal na Diyos na banal. Sunod, ang simbahan Katoliko. The church is Catholic. What do I mean the church is Catholic? When we say the church is Catholic, the universal vision of the church. Ang simbahan may pangkinakban na mission. Ano ang mission kan simbahan, Father? Ano ang pangkinakban na mission na yan kan simbahan? Enot, ang simbahan nagtutukdo nin katotohanan. The church preaches about truth, bakong lies. Amo po, iyan ang universal mission of the church. Ikadua, ang simbahan naghaharubay, nagpapalaganap kan pagkamuot ning Diyos. Kaya baga itinutukdo niya to sa tao, ang Diyos mamomoton, ang Diyos mahihirakon, and that is the mission of the universal church. Sunod, ang simbahan nagpapatawad. Ang Diyos nagpapatawad. Kaya kung igwa kita ning kasalan, dumulo kita sa sakramento kan kumpisal. Tayaon po dyan ang grasya ning kapatawaran. Igwa sa kuyang naghapot, Father, kung ako nagkumpisal, paano ko maasigurar na pinatawad na ako? Ay nga, kung pag inabswelto ta ka, pinatawad ka na kayan. Pero kung daita ka i-abswelto kan sa imong kasalan, buot sabiyon, daita ka kayan pinatawad. Ako mismo masabi sa imo, daita ka pwedeng patawadon. Amo po, so buot sabihan, the church is the dispenser of forgiveness. Yaon digdi na mamatian ta ang kapatawaran. Sunod, ang simbahan nagsasaro kan tawo. Dahil kita winawara kan simbahan. Dahil kita pinagtatabuyan kan simbahan. Kundi ang simbahan, sinasaro kita sa pagtubod kay Kristo. Sunod, ultimo, ang mission universal kan simbahan, kinakabit kita kan simbahan, pasiring sa Diyos. Kaya baga ang simbahan, naghihinguwa na igwaning mga formation program. Amo po, ang Paris Prex Renewal, ang Youth Encounter, yan. Padagos kitang nag-i-evangelize, padagos kitang nagtutukdo, tanganing ang tao, hikayaton ta, pasiring sa kagurangnan. Bakong pawara, bakong padulag, kundi parani sa mahal na Diyos. Ini po ang universal na mission kan simbahan. Si isay ka ini matrabaho, kita po ang simbahan pa ko ining building na ini. Amo po, ano daw yung pigpapara isabi na yan ni Father, baka ining building. No, it is not the building. We are the church. We are the living church. Kita po ang buhay na simbahan. Huring mission kan simbahan. The church is apostolic.
Ano po ang buot sabihin kan Apostolic Church? Buot sabihin, ang katukdoan, ang autoridad, ang kapangyarihan ning pagtukdo kan simbahan, direktang itinao ni Kristo sa mga apostoles. Iyan buot sabihin kan, Church is apostolic. Direktang tinao ning kagurangnan ang autoridad ning pagtukdo sa mga apostoles. Nyaon sa sainda ang kapangyarihan. Sa isay ang mga apostoles na ini, ngunya na mga panahon, ang mga obispo. They are the apostles, the cardinals, the pope. They are entrusted by Jesus of the mission to preach. Sindaan may autoridad. Kami po, mayo kan autoridad na yan. Dahil sa muya, itinaon ng Diyos, direkta ang autoridad na magtukdo. Kami, kahiras, katabang, kan obispo, tanganing, tabangan mi ang obispo sa iyang misyon, na iyon na po ining pinagsabi ko ngunyan. Amo po, collaborator sana kami, kan obispo, tanganing magtabang sa misyon na itinaong direkta ning kagurangnan sa iya kan siya mag-ako kan sakramento ning orden sa pagka-obispo. Kaya kami mga katabang sana kan obispo. Iyo po ini ang simbahan po niya to. No? Na minukna ning mahal na Diyos kan enot na Pentecostes. Sa igwang apat na marka pala ng simbahan niya to, ano? One, Holy, Catholic, and Apostolic. Alagad, generally, pinapagirumdum kita kang kapiestahan kan Pentecostes na itinao kan banal na Espiritu Santo ang grasya di pagsabot sa lambang saro sa sato. Itinao kang banal na Espiritu Santo ang grasya ning pagkamuot. Bako sanang mayo kitang kaiwal. Ang pagkamuot dapat ginigibo niya to oral daw sa kapwa. Sabi ba ganing kagurangnan, kan ako binaduan mo, kan ako pinainom mo, kan ako pinakakan mo, kan ako naghelang, dinalaw mo ako, ginibo mo ang pagkamuot mo sa kapwa. Sunod, ang banal na Espiritu Santo, tinatabangan kita na magbagong buhay, na magbagong puso. Amo po, in ultimo, ang misyon kan banal na Espiritu Santo, na kita sararoon sa ngaran ni Kristo. It has be united in the name of Christ. Ini po ang Pentecostes. Ini po ang misyon na itinao sa satuya nin kagurangnan. So gusto kong tapuson ang sakuyang paghiras sa sarong pamibi. Halika, Espiritu Santo, punuin mo ang aming puso ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Gabayan mo kami upang mamuhay sa pananampalataya, magsalita ng may kabutihan, at maglingkod na may kagalakan. Siklaban mo ang aming puso ng apoy ng iyong Espiritu upang maging tunay kaming saksi ni Kristo sa aming buhay. Amen. Our Lady of Fatima, pray for us. Tindog po kita, awiton taan minatabod.